Maalala ninyo ito. To the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because Grabe nung gabi nung arrest na ito, tingnan parang to the max yung kanyang pag-take ng ng ipinagbabawal na gamot. Tingnan nyo, bangag na bangag. derived from or Para siguro hindi came from ICC. We did this because tingnan yung mga tao. Interpol asked us to do it. And we have commitments to them and we lived up to those commitments. To further that, ito pa. Of this, kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. So hindi naman ako. Ako lang. Group effort. Diba? Tignan ninyo naman. 5 taon, hindi pa rin naililibing ang kanyang labi. Ang pinaninindigan kasi ng pamilya Marcos, dapat siyang ihimlay sa libingan ng mga bayani. As a soldier who fought heroically against the invaders in the Second World War, and as the longest sitting president. Tignan ninyo kung gaano nila ipinaglaban na ipalibing sa libingan ng mga bayani yung tatay nila. That it's my father's right to be buried in the libingan ng mga bayani. Tutol si Pangulong Aquino rito, ang kanyang amang si dating Senador Benigno Aquino Jr. nakulong noong panahon ng martial law. Pero ayon kay Senator Marcos, kung mangyayari ito, maghihilom na raw ang sugat ng nakaraan na sinang-ayunan naman ng isang administration senator. We are hoping that at any point may mangyaring ganyan na magbagong isip and the true spirit of reconciliation will finally come through. Ano man ang reklamo ng sino man. Diba? Tapos, ito, sinubukan naman ni Estrada. Bagamat walang nakakaalam, isang bagay ang tiyak. Marahil sa litratong ito, makikita na kahit papaano, may pinagsamahan ang dalawa. Taong 1972, makikitang pinapayungan ni Estrada si Imelda. At katunayan, noong 1986 EDSA Revolution, pinuntahan pa ni Estrada si Pangulong Marcos sa Malacanang. Let us be Christians. If we can forgive the Japanese who rape our women, who killed millions of Filipinos, why I don't see any reason why we cannot forgive President Marcos. Sir, gusto ko lang i-clarify yung... Kung may kasalanan siya. Madali sa... Okay? Sinubukan ni Estrada pero hindi nagwagi. Sino ang nagwagi? Sino yung gumawa ng bagay na hindi nagawa ng mga presidenteng nagdaan? Walang iba kundi ito. To unite this country, if you are now the president, you have to unite the country. You do not go there to divide people. Alam mo, sabihin ko sa'yo, all Ilocanos, hero nila si Marcos, and they want the president buried there. For as long that that issue hangs, wala tayo, it will remain a divisive factor in our society, in the Republic of the Philippines. Yung pagkakaibigan nyo ni Bongbong Marcos has something to do also with your decision? No. Hindi, that is the reality of governance. I want to unite this country. We cannot unite this country if all the Ilocanos have nurtured this kind of sentiment. Someone has got to give. Ilibing mo na lang yan para tapos na. Total, ako. Want to unite the country. Pero anong ginawa ni Marcos? Dinivide niya tayo. Actually, tignan nyo yung ginawa ni Marcos. Magulo yung bansa natin dahil sa kanyang pagka-traidor, walang utang na loob. Samantalang si Tatay Digong, anong ginawa niya? Siya lang ang bukod tanging presidente nagpalibing sa libingan ng mga bayani.
At maalala ninyo ito, nagpasalamat itong mukong na to. Na-dismiss ng Supreme Court yung petition na itigil ang paglibing sa aking ama at matutuloy na ang paglibing sa kanya sa libingan ng mga bayani. At kami nagpapasalamat sa ating mga butihing justice sa kanilang pagkikilala sa karapatan ng aking ama bilang isang veterano, bilang isang Medal of Valor winner, bilang isang Pangulo ng 20 taon na mailibing sa libingan ng mga bayani. Nagpapasalamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanyang tuluyang at matibay na suporta sa karapatan nga ng aking ama na mailibing sa libingan ng mga bayani. At umaasa kami na itong hakbang na ito ay ang unang hakbang sa siguro paghihilom ng mga sugat at mga alitan lalo na sa larangang politika dito sa ating bansa. So pinaghilom ni Tatay Digong ang sugat sa buong bansa. Anong ginawa mo? Tinugatan mo ang puso ng maraming tao. Darating ding ang araw mo na lahat ng mga itong ginawa mo, lalo na kay Tatay Digong na matanda na, 80 years old na, wala kang awang pinaaresto at wala din kayong awang tulungan siyang mapalaya kahit pansamantala, mabalik sa Pilipinas. Lahat ng ito babalik sa'yo. Wala kang puso, wala kang utang na loob. Darating din ang araw mo. So, sir, may plano po ba kayong kailan nililibing? Yung mga plano, yung mga detalye ay wala. Kasi yung imposible na mangyari, ginawa ni PRRD na posible. Sabi ko nga, lahat ng mga presidenteng dumaan, ayaw ni Pinoy, of course, ayaw. Fidel Ramos, wala din nagawa. Takot. Erap, tinakot siya na baka ikaw ang matanggal sa pagka-presidente pag ginawa mo yan. Mga aktivista, makakaliwa, nagprotesta sila. At nakita nyo nga, nung finally inilibing sa libingan ng mga bayani, yung mga nagprotesta sila. Tingnan nyo. Matapos mabalita ang pinayagan na ni Pangulong Duterte na malibing doon ang dating Pangulo. Giniit na mga kontra sa libing doon ni Marcos na bahagi ito ng plano ng pamilya na irihabang imahe ng pamilya sa politika. Ayon kay Akbayan Representative Tom Villarin, walang basehan sa batas na malibing si Marcos sa piling ng mga bayani dahil iba ang libingan ng mga bayani sa National Pantheon na tinadhana ng Republic Act 289 na maging libingan ng mga dating Pangulo. Giit niya rin patunay ang So, iyan po yung kumbaga nung panahon ni Tatay Digong, magkakasama po tayo. Kalaban natin yung mga yan, akbayan, rebelde, aktivista, yung mga ayaw na ipalibing yung tatay mo sa libingin ng mga bayani. Yung nanalo ka, anong ginawa mo? Nakipag-alyansa ka sa Amerika. Tinalikuran mo yung mga pinangako mo. Hindi mo na tinuloy yung mga proyekto ni Tatay Digong. Tapos, ganun pang ginawa nyo kay VP Sara. And then finally, ito kay Tatay Digong. Sobra sukdulan talaga. Sukdulan, may araw ka din.